Pumunta naman tayo sa mga balita dito sa Asia. Pagtitiyak ng Pilipinas, US missile system, walang banta sa China. Tiniyak ng Pilipinas sa China na hindi nito dapat ituring na banta ang US Intermediate Range Missile System sa pag-destabilize sa rehiyon. Nag-deploy kasi ang Estados Unidos ng kanilang missile system sa Pilipinas noong Abril bilang bahagi ng joint military drills ng dalawang bansa. Unang pagkakataon na makakuha ng ganitong missile system sa Indo-Pacific region. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na binanggit ni Chinese Foreign Minister Wang Yi ang hinaing niyang ito sa missile system sa bilateral talks sa sidelines ng ASEAN meeting sa Laos. He said it could be destabilizing the presence, and I said, no, they're not destabilizing, ang sinabi ni Manalo. I believe that particular missiles he's referring to are only there temporarily, dagdag na wika nito. Ani Wang, ang ginawang deployment ng US Intermediate Range Missile System noong nakaraang buwan ay makadaragdag sa regional tensions at maaring mauwi sa arms race. Ang Typhoon Missile System may kakayahan na maglunsad ng Tomahawk Land Attack at SM-6 missiles ay hindi pinaputok sa isinagawang drills. Subalit sinabi ng Pilipinas na inilatag ito para suriin ang feasibility ng paghahatid ng 40-ton weapon system sa himpapawid. Ang security engagements sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay pinaigting dahil hangad ng dalawang bansa na kontrahin ang nakikita nilang agresibong aksyon ng China sa South China Sea at malapit sa Taiwan. Noong nakaraang buwan, nangako ang Washington ng pondo na nagkakahalaga ng 500 million para sa military at Coast Guard ng Maynila. Pinalawak naman ng Pilipinas ang security cooperation nito sa Japan, isa pang pangunahing US ally sa East Asia na ikinagalit ng China. The Chinese side believes that defense cooperation between countries should not target any third party or disrupt regional peace and stability, ayon kay Zhang Xiaogang, tagapagsalita ng Defense Ministry ng China. The Philippines are inviting wolves into the house and willingly acting as their pawns, which is despised by other regional countries, patuloy ng opisyal. Tumaas naman ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa pinagtatalo ng teritoryo sa South China Sea. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Breaking news! Inatake ng Ukraine ang Moscow sa isa sa pinakamalaking drone attack. Inilunsad ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking drone attack nito sa Moscow habang nagpapatuloy ito sa isang malaking paglusob sa rehiyon ng Kursk ng Russia, ayon sa mga awtoridad ng Russia. Sinabi ng Defense Ministry ng Russia noong Miyerkules na pinabagsak ng mga Russian Air Defense Forces ang 11 drones sa Moscow at sa nakapaligid na rehiyon nito, kung saan ang ilan ay naiulat na bumagsak sa lungsod ng Podolsk, mga 38 kilometers sa timog ng Kremlin. Ito ang isa sa pinakamalaking attempt na atakehin ng Moscow gamit ang mga drones, sabi ni Moscow Mayor Sergei Sobyanin sa Telegram messaging app. Walang nabalita na pinsala. Ang pag-atake ng drone sa Moscow ay rare. Ang pinakabagong pagtatangka ng Ukraine na targetin ng capital ng Russia ay mukhang mas malaki kaysa sa isang pag-atake noong May 2023 nang hindi bababa sa 8 drone ang napabagsak. Ang barrage ay bahagi ng isang mas malawak na pag-atake sa Russia kung saan sinabi ng Ministry of Defense na sinira ng mga air defense unit nito ang 45 Ukrainian drones overnight, bilang karagdagan sa 11 na drones na nawasak sa rehiyon ng Moscow. 23 na drones naman ang pinabagsak sa rehiyon ng hangganan ng Bryansk, 6 naman sa rehiyon ng hangganan ng Belgorod, 3 naman sa rehiyon ng Kaluga na hangganan ng rehiyon ng Moscow sa hilagang silangan nito, at 2 naman sa embattled Kursk region, ayon sa Defense Ministry ng Russia. Ito ang isang katanungan. Kapag ikaw ay isang maliit na bansa at sinakop ka ng mas malaki at mas makapangyarihan mong kapitbahay na mayroong napakaraming sundalo, kanyon, mga tangke at matatag na ekonomiya, paano mo matatalo ang bansang ito sa digmaan? Isa lang ang paraan dito, gamitin ang utak at pagbayarin ang mga kalaban sa pamamagitan ng mga kakaibang strategiya. Sa sitwasyong ganito, nakahanap ang mga Ukrainians ng paraan upang mautakan ng Russia.
Ang isang stratehiyang ginamit ng Ukrainian Army ay ang pag-atake gamit ang mga drones. Sa unang bugso ng gera, malaking tungkulin ang ginampanan ng mga malalakas na drones tulad ng Bayraktar TB2 ng Turkey. Dahil ito ang naging responsable sa pagsira ng mga Russian convoys at pagpapalubog ng barkong Moskva, ang flagship ng Black Sea Fleet. Hindi handa ang Russia sa ganitong uri ng digmaan at mas lumala pa ang sitwasyon nang gumamit ang Ukraine ng mas maliit na drones, ang mga first-person view o FPV drones. Ano ba ang mga drones na ito at bakit sila epektibo sa modernong bakbakan? Ating alamin kung paano ginamit ng mga Ukrainian pilots ang mga FPV drones para atakihin ang mga puwersa ng Russian Army. Noong June 18, 2024, lampas 100 sasakyang pangmilitar ang nawasak sa kampo ng Russia. Sa kampo naman ng Ukraine, 30 sasakyang pangmilitar lamang ang nawasak. Kapansin-pansin nga ang layo ng agwat ng pinsala na natamo ng Russian Army kumpara sa Ukrainian Army. Gayunpaman, hindi gumamit ng mamahaling rockets o missiles ang Ukrainian Army para makapaminsala. Sapat na ang mga FPV drones para pasabugin ang mga tangke ng mga Ruso. Ang mga FPV drones ay merong onboard camera kung saan nagpapakita ng aktwal na nangyayari sa bakbakan. Makikita ng operator ang live stream sa pamamagitan ng panel, tablet o di kaya ay smartphone. Pero mas gustong gamitin ng Ukrainian operators ang headset o goggles dahil direkta nilang nakikita kung ano ang nakikita ng FPV drone. Isa sa mga kilalang Ukrainian FPV pilots ay tinago sa codename na Darwin. Ayon kay Darwin, para siya umanong ibon kapag nagmamaniobra siya ng FPV drone. Isang ibon na sasabog kapag inabutan na ang target. Mura lang ang mga FPV drone. Nagkakahalaga sila ng mula $100 hanggang $2,000 sa Amazon. At ang mga accessories ay nagkakahalaga ng $40 hanggang $800 depende sa modelo. Ang mga drones na ginamit noong June 18 ay tinatayang nasa $500 ang presyo. Pero kahit na mura ang mga drones na ito, napabagsak nila ang mga tangke na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Kaya naman, mas mainam talaga para sa Ukraine na gamitin ang FPV drones laban sa mas malaki at mas makapangyarihang Russian Army. Mabuti na lang at mas lalo pang gumanda ang drone technology ng Ukraine sa kasagsagan ng pananakop ng Russia. Malaki na rin ang investment ng Ukraine sa drone technology. Tinatayang halos 50,000 FPV drones ang binubuo kada buwan. Ang layunin ng Ukraine para sa taong 2024 ay makabuo ng halos 1,000,000 FPV drones. Bukod sa digmaan, magagamit rin sa surveillance ang mga FPV drones. Dahil mabilis kumilos ang mga drones, kaya nilang sundan at matyagan ang pagkilos ng mga Russian soldiers. Kadalasan ay pinapasa ng mga drones ang impormasyon sa artillery group na handang umatake kahit na anong oras. Pero hindi maikakaila na talagang armas o pandigma ang totoong gamit ng mga FPV drones. Kinakabitan ng bomba ang mga drones, mula sa anti-personnel bombs hanggang sa malalaking pampasabog na kayang sumira sa mga tangke at sasakyan. Sa unang parte ng digmaan, gumawa ng maraming 3D printed fins ang Ukrainian Army at kinabit ang mga ito sa mga lumang Soviet anti-tank grenades. Kinabit ang mga lumang granadang ito sa mga drones at ibinagsak sa mga targets. Senyales ito na talagang magiging importante ang mga FPV drones sa pag-usad ng digmaan. Kamakailan lamang nilagyan ng mga Ukrainian drone pilots ang mga drones ng mga malakas na bomba. Isa sa mga malakas na bombang kinabit sa mga drones ay ang Avada Kedavra round. Ang katawagang ito ay hinango sa pinakamalakas na magic sa Harry Potter series. Binigay ng mga pilot ang nickname na ito sa kanilang bomba dahil sa kakayahan nitong wasakin ang halos lahat ng mga tangke ng mga Ruso. Kadalasan, hinuhulog ng mga drones ang Avada Kedavra bomb laban sa mga target o di kaya pinapabulusok mismo ang drone. Ang mga magagaling na drone pilots na tulad ni Darwin ay may kakayahang targetin ang mga mahihinang parte ng mga tangke. Madalas na target ng mga drone pilots ang harapan ng tangke o di kaya ang mismong makina. Pinapabulusok rin ng mga piloto ang mga drone sa maliit na espasyo
at pati na sa mga apartment kung saan nagtatago ang mga kalabang sundalo. Kapag nakapasok na ang drone, pwede na silang pasabugin ng mga piloto upang makapaminsala. Mabilis na nagbago ang drone tactics ng Ukraine. Ayon kay Alexander Kamyshin, Ministero ng Ukraine Strategic Industries, ginamit ng Ukrainian Army ang mga drones laban sa mga tangkeng hindi madaling maikubli. Kalaunan, ginamit na rin ang mga drones para targetin ang mga nakatagong kampo ng Russian Army. Ang mga kampong ito ay nagmamatsyag sa kilos ng Ukrainian Army at inoobserbahan din nila ang mga Ruso upang maiwasan ang pagtakas sa bakbakan. Kaya ang mga drones ngayon ay ginagamit na rin laban sa mga kalat-kalat na grupo ng mga kalabang sundalo. Pwede ring gamitin ang isang drone para patumbahin ang isa o dalawang sundalo, tulad na lang ng sniper na naghahanap ng target. Dahil sa angking kakayahan at importansya ng FPV drone, binansagan ni Kamyshin na ito ang main battle weapon ng Ukraine. Kapag inobserbahan ang isang FPV drone, makikita talaga kung bakit nakakatakot ang armas na ito. Sa isang engkwentro, pinalipad ni Darwin ang FPV drone at dahan-dahang sinundan ang isang sundalo. Nang makahanap ng tiyempo, pinabagsak ni Darwin ang drone sa target at agad nagkaroon ng pagsabog. Gawain rin ng mga piloto na paliparin ng tahimik ang mga drones upang hindi makatakbo ang mga target. Ang iba pang mga drone tulad ng modelong kilala sa tawag na Vampire ay may sapat na laki at kapasidad na magbagsak ng maraming bomba. Kaya rin itong maglaglag ng landmines o di kaya ay magpadala ng mga bala at supplies sa mga kakamping sundalo. Sa sobrang takot ng mga Rusong sundalo sa drone na Vampire, tinawag nila itong Baba-Yaga. At sinabi nila na may kakayahan daw itong magnakaw ng mga bangkay ng mga sugatan. Noong 2023, nakumbinsi na ang Russia sa importansya ng mga FPV drones. Sa pagdating ng mga buwan, gumawa na rin ng maraming drones ang Russian Army. Pagsapit ng December 2023, tinatayang umabot ng 300,000 drones ang ginagawa ng Russia kada buwan. Ayon sa mga Ukrainian reports, mayroong 7 Russian drone kada isang drone ng Ukraine. Pero mabilis ding nakahabol ang Ukraine. Pagsapit ng January 2024, bumagal na ang produksyon ng FPV drones ng Russia. Dumoble naman ang produksyon ng Ukraine. Ang tinuturing na dahilan ay ang makalumang estilo ng Russia ng paggawa ng drones. Istilong hango pa sa Soviet Union era. Isa lang ang long-range drone ng Russia, ang Irania Shahed na ginagawa sa Alabaguga sa Republika ng Tatarstan. Isa lang rin ang tactical drone ng Russia, ang Lancet. Kabaliktaran ito ng Ukraine, kung saan nag-invest ang bansa sa iba't ibang kumpanya na gumagawa ng mga drones. Kaya ngayon, ang Ukraine ay mayroon ng 15 uri ng long-range drone at tactical drones. Pinahayag naman ni Kamyshin, ang Ministero ng Ukraine Strategies, na ang paggawa ng FPV drones ang kanyang numero 1 prioridad. Sinabi pa ni Kamyshin na kahit maraming drones na ang binuo, kulang pa rin ito para mapagtagumpayan ang opensiba laban sa Russia. Para mas maabot pa ng Ukraine ang mga layunin nito, sinali na ng bansa ang mga civilian sa drone production. Decentralized ang paggawa ng mga drones, kaya maraming tao ang nakakabuo ng mga sarili nilang modelo. Kada unit ng drone ay may sariling workshop na suportado ng mga charities at iba pang organisasyon. Sikat din ang mga FPV drones bilang parte ng mga crowdfunding campaigns ng Kyiv. Sa katunayan, iniimbitahan ng liderato ng Kyiv ang maraming tao mula sa iba't ibang parte ng mundo upang tumulong sa kampanya laban sa Russia. May mga iba pang dahilan kung bakit naunahan ng Ukraine ang Russia pagdating sa drone warfare. Kahit na napansin na ng Russia ang importansya ng drone warfare, hindi pa rin natumbok ng mga Ruso kung paano bumuo ng mga malakas at epektibong drones. Dahil sa mga pinadalang drones ng Ukraine, naging prioridad ngayon ng Russia ang pagtayo ng anti-drone defense systems. Pero hindi rin magaling ang mga Ruso sa paglatag ng depensa laban sa mga drones. Bago pa man matanggal sa pwesto ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of Ukraine na si Valery Zaluzhny, sinabi niya na gumagawa na rin ng karagdagang electronic warfare systems ang Ukrainian Army upang tapatan ang mga pinapadalang drones ng Russia.
Kasunod ng pahayag ni Valery ang paglilinaw ng Ukraine Minister of Digital Transformation na si Mikhailo Fedorov na dapat magkaroon ng maraming anti-drone jammers sa mga teritoryo ng Ukraine, lalo na sa frontlines. Sinabi naman ng drone trainer na si Anton Beklenko na may kakulangan sa kaalaman ng drone jamming ang Ukraine, kaya dapat itong pagtuunan ng pansin. Nakatanggap ang Ukraine ng tulong pagdating sa drone jamming technology. Dumating sa Ukraine ang handheld drone jammer na kilala sa tawag na Lithuanian Skywiper at ang mas komplikado pero epektibong Polish Sky Control Jammer. Epektibo ang mga jammers na ito sa pagpapabagsak sa mga drones na pinapadala ng Russian Army. Dahil sa mga modernong jammers na hawak ng Ukraine, hindi makausad ang Russia sa drone warfare kahit na mas marami silang drones na nabubuo kada buwan. May jammer din naman ang Russian Army pero hindi sila matagumpay sa paggamit nito. Gumawa ng electronic drone jammers ang Russia pero hindi ganun kaepektibo ang mga ito. Tulad na lang ng isang jammer na nagkakahalaga ng $2,400. Napansin ng vlogger na gumamit ng jammer na masyado itong mainit at hindi gumagana ng maayos ang cooling equipment. Mali rin ang anggulo ng antena ng jammer. Sa itaas ito nakatutok pero ang mga FPV drones ay kadalasang bumubulusok sa tagiliran. Hindi rin pwedeng baguhin ang posisyon ng jammer. Kaya walang magawa ang mga Rusong sundalo kundi umasa sa bertikulo ang anggulo ng pag-atake ng drone. Pero mangyayari lamang iyon kapag hindi nag-overheat ang jammer. Ayon sa Telegram channel na 2 Majors, ang channel na nagsabi na dapat sakupin ng Russia ang Alaska, hinahayaan ng gobyerno na mamatay ang mga sundalo nila dahil sa paggamit ng mahal pero hindi epektibong jammer. Kahit na marami ang nagsasabi na walang kwenta ang pahayag mula sa 2 Majors, hindi maikakaila na matindi ang pinsala ng jammer na mas epektibong mag-overheat kaysa magpabagsak ng drones. Pero bukod sa jammer, may iba pang kagamitan ang hindi epektibo sa kampo ng Russia. Noong Abril, may isang insidenteng nangyari sa Terny, isang village sa Luhansk Oblast. Nadiskaril ang isang operasyon ng Russian Army dahil napadaan ito sa maraming Ukrainian mines at mga FPV drones. Sa sitwasyong ito, isa lang ang pwedeng gawin ng mga nasurpresang Ruso, tumakbo at iwan ang kanilang grupo. Isa sa mga tangking iniwan ng mga tumakbong Ruso ay T-72 B3M na modelo na mayroong isang cluster ng drone jammers. Kilala rin ang tangke sa tawag na ZAR EW o ZAR Electronic Warfare. Mas epektibo ito kumpara sa mga metal na kahon o cope cages na kinabit ng Russian Army sa kanilang mga tangke noong unang bugso ng digmaan. Kinabahan ang mga Ukrainian drone operators nang makita nila ang tangking ZAR EW dahil sa kakayahan nito. Paano kaya maapektuhan ng ZAR EW ang drone effort ng Ukraine? Matatapatan kaya ng ZAR EW ang main battle weapon ng Ukraine? Ang tanging solusyon ay kubkubin at obserbahan ang isang modelo ng ZAR EW upang maintindihan ito. Dahil basta na lang iniwan ng mga Ruso ang ZAR EW, nagkaroon ng tsansa ang Ukrainian Army na pag-aralan ang nasabing tangke. Sinuong ng mga tropang Ukrainian ang pagpapaputok ng artillery ng Russian Army para lang maitakas ang ZAR EW. Pagdating sa kampo, nakita ng Ukrainians na ang mga antena ng ZAR EW ay basta-basta lang idinikit na parang walang blueprint. Hindi epektibo ang ganitong setup laban sa mga FPV drones. Matagumpay ang misyon at kahit paano nakahinga ng maluwag ang mga Ukrainian drone operators. Kaya dahil sa pagtaas ng bugso ng drone production ng Ukraine, kalidad ng mga FPV drones at kawalan ng epektibo ng Russian drone jammer, mas nanguna ang Ukraine sa drone warfare. Walang dapat ikatakot ang mga drone operators ngayon kasi halos hindi makapaminsala ang mga drones ng Russia. Mas delikado pa ang direktang pag-atake ng Russian Army at ang walang habas na paggamit nila ng artillery. Ito ang dahilan kung bakit hindi tumatambay sa isang lugar ang mga drone operators. Lagi silang lumilipat mula sa isang lumang bunker hanggang sa panibagong posisyon. Parang nagiging laro ng habulan ng pusa at daga. Kadalasan, hinahanap ng mga operators ang mga nagtatagong sundalo sa iba't ibang lugar. May mga pinagtatago ang lugar ang mga Ruso na hindi abot ng operating range ng mga FPV drones.
Hindi rin madali ang operasyon ng mga drone pilots dahil tuloy-tuloy ang bugso ng Russian artillery. Mahirap maging isang drone operator. Kailangan matindi ang konsentrasyon ng isang drone operator kahit na maingay at delikado ang paligid. Mahaba rin ang oras ng duty ng mga drone operators mula umaga hanggang sa kalaliman ng gabi. Ayon sa mga anonymous drone pilots, 2 oras ng tulog ay sapat na. Madalas umiidlip lang ang mga drone pilots kapag walang peligro o walang nangangailangan ng tulong sa grupo nila. Dapat may karelyebo rin ang mga natutulog na piloto para magmasid. Ang mga piloto ay mayroong isang buong set ng drones at iba pang importanteng equipment. Matinik rin ang mga kalaban, kaya naman konti lang ang oras ng pahinga ng mga drone operators. Lagi rin kailangan ang drone support sa frontlines, lalo na kapag may isinasagawang operasyon. Kahit na hindi masyadong epektibo ang Russian jammers, napapabagsak pa rin nila ang ilang mga drones. Kaya halos ilang drones ang ginagamit ng mga Ukrainian pilots para lang mapabagsak ang isang target. Ayon sa datos, kalahati ng mga drone missions ay hindi matagumpay. Ang mga magagaling na operators na tulad ni Darwin ay may tinatayang 50% success rate. Maganda na ang statistikang ito para sa Ukrainian Army. Minsan, nagsasagawa ng free hunt ang mga drone operators. Sa free hunt, walang nakatalagang misyon. Kusa lang humahanap ng mga targets ang mga drone operators at ayon kay Darwin, mas epektibong mag-free hunt kapag gabi. Dahil laging nakaswitch ang ilaw ng mga sasakyang militar ng Russian Army paggabi, kitang-kita ang posisyon nila sa live feed ni Darwin. May thermal imaging technology rin ang mga FPV drones, kaya madali nilang makita ang mga target kahit nakatago sa kakahuyan. Bukod sa pagod ng katawan, ramdam rin ng mga drone operators na tulad ni Darwin ang psychological stress. Tulad ng mga sniper, kitang-kita ng drone operators ang mga mukha ng mga target na papabagsakin nila. Pero di tulad ng sitwasyon ng mga sniper, alam at ramdam ng mga target ang pagtama ng drones. Ayon kay Darwin, ang mga imahe ng kanyang mga target ay nakaapekto sa kanyang pag-iisip, lalo na kapag hindi siya naka-duty. Pero ayon sa isa pang drone operator na kilala sa tawag na Timur, hindi siya nakakaramdam ng negatibong epekto. Lumalaban siya para sa kanyang pamilya at bansa. Kaya naman pinapalakas ni Darwin ang kanyang isipan sa tuwing mag-uumpisa siya ng duty. Gayunpaman, ipagpapatuloy pa rin ni Darwin ang kanyang misyon hanggang manalo ang Ukraine sa digmaan. Pagkatapos ng interview, nagkaroon ng concussion si Darwin dahil sa pagsabog ng isang bomba. Pero kahit sugatan na siya, tinuloy pa rin ni Darwin ang kanyang responsibilidad. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik na si Darwin sa kanyang duty. Pinahayag ni Darwin na hindi ang pinakamalakas ang nakakaligtas sa digmaan, kundi ang magaling makibagay o mag-adapt sa sitwasyon. Katulad ni Darwin, ang iba pang Ukrainian drone pilots ay nagkaroon ng malakas na disiplina sa digmaan. Mas malakas man at mas marami ang tropa ng Russia, disiplinado naman ang Ukraine at may angking kakayahang makibagay sa takbo ng bakbakan. Epektibong solusyon rin ang paggamit ng mga mura pero advanced na FPV drones. Patuloy rin na nagbabago ang teknolohiya ng Ukrainian drones. Umuusad ang mga drones dahil sa artificial intelligence. Sinabi ng mga drone pilots sa interview na nakatulong ang AI sa paghahanap ng mga targets na nagtago sa bunkers o konkretong pasilidad. Dinidevelop na rin ang kakayahan ng AI na maghanap ng sariling target. Di kalaunan ay pwede na ring magsagawa ng mga misyon ng AI kahit na walang pilot input. Sa ngayon, magastos pa ang teknolohiyang ito. Nagmamadali ang Ukraine at Russia na makuha ang AI technology para sa mga drones. Pero bago pa magkaroon ng AI ang mga drones, umusad na naman ang Ukrainian drone technology dahil sa pagkakaroon ng tinatawag na Explosive Form Projectile o EFP rounds. Nilalagay ang mga bombang ito sa mga drones at pinapabulusok laban sa mga sasakyang tulad ng armored personnel carriers, infantry fighting vehicles at artillery.
Kahit na hindi ganong kalakas ang EFP rounds para magpasabog ng tangke, malayo ang distansyang kayang abutin nito. Kaya ring pasabugin ng FPV drones ang mga EFP rounds ng malayo sa target at di abot ng mga metal na kahon na nagsisilbing proteksyon ng mga tangke ng Russia. Pinahayag rin ng mga Ukrainian strategists na mas epektibo pa ang FPV drones kaysa sa mga artillery. Pero dahil sa ammunition shortage ng Ukraine, noong mga unang buwan ng 2024, mas dumoble ang artillery shell production ng Russia. Gayunpaman, natatapatan pa rin ng mga drones ng Ukraine ang firepower ng Russian Army. Dagdag pa rito, patuloy na nakakatanggap ng tulong ang Ukraine mula sa mga makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos at UK. Ang next naman natin ay ang Mr. Cash. Ito, recommended ko talaga ito. Maliit din na kinakaltas nila sa loan. For example, dito, ang iniloan nyo is 1,500 pesos. Ang matatanggap nyo na lang is 1,365 pesos. Napakaliit lang na makakaltas, kaya good sa akin ito. Ang maganda pa dito, after 30 days pa ang repayment. At goods na goods din ito for emergency purposes dahil ang bilis din ng disbursement ng mga ilo-loan natin papunta pa sa GCash natin. At dito nga pala, meron pa silang reward system. At ang last ko na nga pala ay ang Tala.